Sa mga huling post ko po ay dami nagtanong. Ayan. So nililayout ko lang po siya sa Word, Microsoft Word, sa MS Word. Okay, tapos bumili pa ako sa Shopee ng ganito. Ayan. So ito po yung metal sheet na kasama na yan dito. At ito yung ating casing. Itong part na to, adhesive yan, tatanggalin mo yan, tsaka kakabit mo ito. Ayan. So ilalagay mo lang diyan. Pag na-press natin yan, no, doon sa ating press machine, ay didikitan natin yan dito. So, ang proseso natin, ipiprint lang natin to. So, ang setting ko lang, gamit ako ng gumagamit ako ng sublimation paper, yung ginagamit, normal na ginagamit natin sa sublimation sa mugs at saka sa mga t-shirt. So, dito, available yung aking Epson. Ito, copy 1. Tapos sa printing properties niya, so palitan natin lang to ng matte, and then sa quality ay high. Okay, and then so kailangan natin din, para kasi yung mga t-shirt nila may tatak na mga words, so ilalagay lang natin dyan ay sa option. So kailangan natin naka-mirror, no? Naka-mirror yung ating ipiprint. Okay, so print na natin. So yung ating printer nandito sa ilalim. So ayan, gumagamit tayo ng sublimation paper. So gumagamit din po ako ng Kui, no? Kui sublimation ink. So ayan. Okay, so pause ko muna itong aking video. Mamaya po tayo sa heat press na mga settings. So ayan po yung ating sublimation. Wait lang po natin. Tapos i-press natin dito. Kailangan painitin natin mamaya yung ating heat press. So, tapos na po. So ang gagawin po natin dito, yan, kunin natin itong mga metal sheets. Okay, yan. Ngayon gumagamit lang po ako ng cutter para i-cut ko yung ating so lang. Nahihirapan ako, lang akong taga-video. So ito, sige, popost ko muna, ikakat ko ito mamaya. At ipakita ko po sa inyo kung paano i-press. Lagi nyo pong tandaan itong, dito kayo magtatatak sa white na to. At kailangan nyo po may ano po to, mayroong coated na plastic. So tanggalin nyo po yun. So ayan, ito na po. No? Ito yung metal case. Ayan. Tapos ito yung ating ipipress. So, hintay lang po natin na i-press natin. Pinapainit yung ating heat press. Ayan. So, ganito lang. So, lalagyan nyo po ng thermal tape para hindi po umangat yung yung sublimation paper. So, ayan. Ito na po yung ating press. So, on po natin yung ating heat press. Ayan. So, ang setting po nito ay sa 200. Tapos yung temperature niya ay 150, no? Lagyan natin sa 150 seconds. Okay, 150 seconds. Ayan, set natin. Okay, so hintayin po natin na yung ating temperature ay tumaas. At dapat po ay lagyan natin ng bond paper dito. Ayan, bond paper lang pong ilagay natin. Wala akong thermal paper eh. Ayan. So ito yung iPhone 11, ito yung iPhone 13. So ayan, i-press natin mamaya. So hintayin natin na tumaas yung temperature. Pause po na natin ang ating video. Ang tagal, oh. Ilan pa? 187. Hintay natin, uminit pa ng 200. Saka natin ipipress. I need to clean my Lapit na, 10 seconds. Excited na kayo, guys? Ayan, 3 seconds. 7 seconds pala. 6
Okay, press na natin. 200 na yan. Yun. Counting. 2 minutes and 30 seconds. Hintayin natin. Medyo matagal. Pause muna natin. Ayan, tumunog na. Okay. Pause natin. Tanggalin natin to. Okay, ito na yung result, guys. Nakikita ko na yung picture. Medyo mainit to, ha. Ayan. Mainit. Ayan. Yan naman natin ilagay. Oops. Tapos mamaya tatanggalin natin, saka natin ididikit. Mainit. Okay. So, ayan. Okay. So, baka magkamali tayo. Ito yung iPhone 13. Mas malaki kaysa iPhone 11. So, tanggalin natin yung thermal tape. Okay. Tanggalin natin yung kanyang thermal tape. Yung dumikit. Okay. Tingnan natin. Surprise! Ayun! Yan na, nanginginig pa ako. Ang ganda, guys, oh. Ayan. O, diba? Yung isa naman. Tanggalin natin yung thermal tape. Perfect taga, guys, yung 150 seconds sa 200 na Fahrenheit. Sakto talaga yon, yung 150 seconds. Talagang lutong-luto yung kanyang sublimation paper natin. Oops, meron pang thermal tape pala. Ayan. Tingnan natin kung itong isa, kung luto rin baga. Ayan. Ang ganda. Ayan. Okay, medyo nag-alangan yung aking yung pagkakat ko ng paper. Ayan dito. Okay, so didikit na natin to. Ano ba dito yung iPhone 11? Ito yung iPhone 11. So ito, guys, ay mayroong adhesive tape. So yun ang tatanggalin natin. Maingat din tayo sa pagkabit, sapagkat pag nailagay nyo na yan sa adhesive tape, hindi nyo na ibabalik sapagkat napakadikit. So talagang kailangang sakto. Yan. Kailangang sakto yung pagkabit natin. Yan, kailangang saktong-sakto talaga siya para yung edge nya sakto din. So utay-utay lang. Pagkakapain nyo dito sa may gilid, ayan, okay na. Tapos na po yung ating sublimation. Okay, ayan, okay na. So babalik natin to, tsaka yung ating plastic. So ayan, guys, oh, ang ganda, kintab. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood.